Okay, magandang araw po sa lahat, magandang araw po sa inyong lahat at welcome dito sa Yutang Tabunan PH. Welcome dito sa bagong episode natin para sa ating reaction videos ngayon. Okay, reaction video. Okay. So eto, may napatanong natin kung si Sara Duterte lang ba ang may bias. Oh, intindi nito mga kaibigan. Ah, Sara Duterte lang ba ang merong lakas ng loob para banatan ito si Martin Romualdez at si Zaldico? Okay. Sa tingin niyo mga kaibigan, okay, sino pa kaya sa lahat ng nasa posisyon ngayon sa gobyerno natin, sa Congress, sa Senate, even the President, even the mayors, the governors, sino pa kaya sa kanila ang naglakas loob na bumanat dito kay Martin Romualdez at Zaldico? Okay? Yun nga, napatanong natin, si Sara lang ba ang merong kayo na dyan, patuloy. Diba? Eto, tingnan natin. Paano natin nasabi or paano natin natanong kung si Sara lang ba ang merong lakas ng loob na bumanat dito kay Martin Romualdez at Zaldico? Ito, meron tayong video 3 months ago. Kung natatandaan nyo pa ito, pakita natin uli para ma-remind tayong lahat kung anong sinabi ni Sara Duterte at anong nangyari patungkol doon sa budget nila, lalo na sa DepEd, nung siya pa yung secretary. At tingnan natin mamaya kung ano nangyari sa budget sa DepEd ngayon. Okay? At hihimayin natin kung anong mga palusot ng mga congressman na nagpirma doon sa final budget na ng DepEd. Okay, so ito, pakinggan muna natin si Sara. Again, ito 3 months ago, nilabas itong interview niya doon sa kanyang page at binalita ng mga mainstream media. Ito, kinuha natin ito sa UNTV News and Rescue. Pakinggan muna natin. Speed up lang para mabilis lang. Okay? So ito, pakinggan natin. Ang budget ng Pilipinas ay hawak lang ng 2 tao. Di ba? Unang-unang statement pa lang. Hawak lang siya ni Congressman Zaldico at ni Congressman Martin Romualdez. Yan ang katotohanan. 2 tao lang umano ang nagpapasya ng alokasyon ng national budget ng Pilipinas. Sa part 2 ng recorded video interview na inilabas ng Office of the Vice President, tinukoy ni VP Duterte sina House Speaker Martin Romualdez at House Appropriations Committee Chairman at Ako Bicol Party List Representative Elizaldico na siyang umano'y nagkokontrol sa pambansang pondo. Ito anya ang dahilan kaya hindi na siya sumipot sa September 10 deliberation ng House Appropriations Panel sa proposed 2025 OVP budget. Ayon kay VP Duterte, napagtanto niya ito nang siya pa ang kalihim ng Department of Education. Halimbawa niya ang naging budget. Diba? So again, bago na patuloy dyan. Again, last year pa lang, nung si Sara Duterte pa ang secretary ng Department of Education or DepEd, nakita na niya, na-realize na niya na ang nag-control talaga ng budget ay 2 tao lang, si Martin Romualdez at si Zaldico. And unfortunately, karamihan sa mga kaibigan natin o mamamayang Pilipino, hindi naniniwala dito sa sinasabi ni Sara Duterte. Kasi nga, nilabas itong interview na ito nung nag-hearing sila patungkol sa request budget ni Sara Duterte sa kanyang Office of the Vice President for 2025. Doon, binanatan, nag-umpisa na silang bumanat doon sa kanyang confidential funds. Okay?
ito na nga, inilabas itong interview na ito, recorded interview sa kanyang sa iba't ibang mainstream media kasi inexplain niya na useless yung paghihiring nila ng budget dyan kasi nga 2 tao lang ang merong control ng budget. At again, pinalita ito pero unfortunately nakafocus lahat ng mga tao doon sa confidential funds issue ni Sara Duterte. Okay? At dito natin makukonekta lahat ng nangyayari 3 months, since 3 months ago, nung nag-umpisa lang bumanat dito kay Sara Duterte. Kasi nga, ito, realization ko to, opinion ko ito yung nakikita ko. Kasi alam naman karamihan, okay? Alam naman ng karamihan kahit, lalo na dito sa mga Duterte supporters or kahit hindi ka Duterte supporters, alam nyo naman na itong mga Duterte, meron itong sariling paninindigan. Hindi ito sila yung mga politikong na makukontrol lang ng mga negosyante or ibang politiko. At ito na nga, nakita na ng Congress, lalo na ni Martin Romualdez at ni Zaldico, na itong si Sara Duterte, hindi nila ito kayang kontrolin. Kaya nga, since 3 months ago or even earlier, binanata na nila ito para masisira ang imahe nito sa lahat ng tao, kahit sa mga Duterte supporters. And unfortunately, hindi ito nakita ng karamihan. Ang nakikita lang nila ay yung pinipresent ng mainstream media patungkol doon sa issue ng confidential funds. Palagi nila yang inuulit kasi dyan nila pinofocus kasi ngayon yung target nila ay para siraan si Sara Duterte. Again, bakit sinisiraan? Kasi hindi nila ito makokontrol at lumalaban ito si Sara Duterte. Tulad ng ginawa niya dito. Pinaalam niya sa lahat ng tao na 2 tao lang ang nagkokontrol ng budget ng Pilipinas. Martin Romualdez at Zaldico. Okay? Comment niyo dyan, comment section kung meron kayong nalalamang ibang politiko na bumanat dito sa 2 to. Okay? Ngayon, alam naman natin kung anong situation ngayon. Hindi nagbigay ng subsidy. Hindi nagbigay ng subsidy sa PhilHealth. Nag-cut ng budget sa DepEd. Nagbigay ng budget sa AKAP, ilang bilyon. Okay? Nag-increase sa budget sa infrastructure. Okay? At doon sa plenary nila, lalo na sa Senate, sinabi tinanggal ang AKAP. Okay? At nag-hearing pa sila. Nandoon si Sani Angara sa House of Representatives, nag-present si Sani Angara kung anong plano nila dyan sa DepEd, anong mga project nila at magkanong budget ang hinihingi nila. At ito na nga, nung lumabas na, nag-cut sila ng budget sa DepEd. Hindi nagbigay ng subsidy sa PhilHealth. Ibinalik ang AKAP. Okay? Nag-increase ng budget sa infrastructure. Okay, dito natin makikita mga kaibigan. Okay? Ang problema lang ng Congress ngayon, itong si Sara Duterte until now hindi pa nila natanggal. And unfortunately para sa kanila, yung goal nila na siraan itong si Sara Duterte parang bumaliktad. Okay? Of course, kung nagsusubaybay kayo
sa lahat ng hearings ng Congress, kahit sa good government and accountability or even doon sa Quadcom, until now wala silang napapatunayan na merong ginawa si Sara Duterte na kalokohan sa kanyang office. Yung dalawang office niya, yung DepEd at saka yung Office of the Vice President. At again, ito 3 months ago, nag-present na siya, binanata na niya yung dalawa, si Martin Romualdez at Zaldico, na ito lang yung dalawang tao na may control ng budget. Basically, binigay na niya, tayo na mag-analyze kung paano mangyayari yung corruption. At ito na nga, ito, in-example niya. O pakinggan natin, patuloy natin. ng DepEd noong 2023 kung saan 5 billion pesos ang kanilang proposal para Imagine ha, DepEd nag-propose ng 5.9 billion budget for 2023. Anong nangyari? sa classroom construction na inaprubahan ng Office of the President. Ngunit nang lumabas umano ang General Appropriations Act ay tumaas ang nasabing pondo sa 15 billion pesos. From 5.9 billion naging 15 billion. Okay? Kung ikaw yung secretary ng DepEd at ginawa yung increase, ginawang 15 billion, most likely, okay, magiging happy ka kasi nga, ang daming budget na pwede mong gamitin para sa mga projects mo. Pwede ka pang magkaroon ng ibang projects. Mag-add ng ibang projects or ito DepEd, pwede mag-add ng classroom or mag-add ng different activities para sa improvement ng mga kabataan sa education. At ito na nga, anong nangyari? 5.9 yung ni-request, lumabas, 15 billion. Okay? Pero, tanong natin, saan papunta yung 10 billion na i-add doon sa budget ng DepEd? Ito, may sinasabi si Sara dito. So, sinabi rin niyang may ilang kongresista na nanghingi umano ng parte sa naturang pondo, ngunit hindi niya ito pinangalanan. Sa Department of Education, noong taong 2023, merong 5 billion na inapprove para sa classroom construction. Nagulat ako kasi merong mga lumapit na miyembro ng House na humihingi. Hinihingi nila yung 5 billion. Di ba? Ito ang isa sa mga dahilan kung bakit until now binabanatan pa rin nila si Sara. Talaga nilang matanggal ito si Sara Duterte kasi nga in the first place hindi nila ito control. Okay? Hindi ito isang aso na kung anong gustong sabihin nila, kung anong gusto nilang gawin dyan, pumapayag lang ito. At ito na nga, naiindigan si Sara, nung nadiskubre niya ito, nung 2023 pa, nag-resign siya bilang DepEd Secretary. Okay? Nag-resign siya. And unfortunately, hindi siya pwedeng mag-resign as Vice President kasi nga 32 million yung bumoto sa kanya at umaasa sa kanya na magre-represent sa mga tao. At ito na nga, binabanata na siya. Until such time na kahit yung ibang supporters ng mga Duterte ay bumaliktad na at nagalit na dito kay Sara Duterte kahit hindi pa man klaro kung meron ngang paglabag sa batas tungkol doon sa confidential funds. Of course, yan yung goal nila. Sisiraan ka in public kasi umaasa sila na kahit papano merong ilang-ilang mga supporters na babaliktad sa iyo. At meron nga talagang bumaliktad. Meron nga nagalit kay Sara Duterte. Okay. Nakikita natin yan sa social media. Nakikita natin yan. Nagsisisi sila na bumoto kay Sara. Okay? O hindi natin sila masisisi kasi yan nga yung pinalabas dyan sa mainstream media. At ngayon, makikita natin ito lahat nangyayari since 3 months ago until now, lalo na dito sa
kakatapos lang na pag-approve nila ng final budget for 2025, makikita natin lahat, makukonek natin bakit binabanata nila si Sara at tingnan natin ngayon kung anong ginagawa or anong ginawa nila dito sa budget for 2025. Yung ginawa nila dun sa budget ng DepEd ng 2023, sa tingin niyo mga kaibigan, sa DepEd lang ba nila ginagawa yun? Eto, nag-increase sila ng budget dito sa infrastructure, sa DPWH. Sa tingin niyo, hindi nila gagawin yung ginawa nila doon sa DepEd dito sa DPWH, kung saan alam nila si Sara may panindigan, still hiningi pa rin nila yung parte ng 10 billion na inad nila doon sa budget ng DepEd. Paano na lang yung ibang ahensya ng gobyerno katulad dito sa DPWH na pwede nilang kontrolin? Oh, mag-comment kayo dyan kung anong nakikita nyo. Diba? Oh, DPWH lang yan. What if doon din sa DSWD kung saan pinapasok yung budget ng AKAP? Oh, di ba? Nagawa nga nila noong 2023 dito sa budget ng DepEd, kahit si Sara Duterte pa yung secretary, paano na lang yung ibang ahensya ng gobyerno katulad ng DPWH at DSWD? Oh, ganito sila kagarapal mga kaibigan. Oh, tingnan nyo. Diba? In-expose ito ni Sara. Patuloy natin. Parte ng 5 billion na budget. Kaya kung makikita ninyo sa budget proposal na approved ng Office of the President, 5 billion yon. Pero nung lumabas yung GAA o yung budget approved noong 2023, naging 15 billion siya. Dinagdagan nila ng 10 billion yung classroom construction ng Department of Education. Yung 10 billion na yon hindi kontrolado ng Department of Education. Take note ha, yung 10 billion hindi kontrolado ng Department of Education. Control yun ni Congressman Zaldico at Congressman. Oh, di ba? Oh. Ito, binulgar na ni Sara, binanatan na niya itong dalawang ito. Okay, at meron pa itong information Martin siya na Romualdez. sinabi. Hindi ko na kailangan ng corroborative witness dito dahil makikita niyo yon sa papel. Makikita ng taong bayan yon sa papel. NEP, 5 billion, lumabas ang budget approved, 15 billion. Gayon din anya ang nangyari sa 2024 budget ng DepEd. Ayon kay VP Sara, nasa 19 billion pesos ang inapruwahang pondo ng Office Oh. of Nangyari pala din ito sa 2024. Nangyari ito sa 2023 budget. Nangyari din ito sa 2024 budget. Diba? Oh. Hindi na sila natuto na si Sara Duterte hindi nagko-cooperate sa kanilang mga kalokohan. At ito inulit pa ng 2024. of the President para sa classroom construction. Ngunit sa bersyon ng House Appropriations Bill ay naging 24 billion pesos o mano ang allocated budget. From 19 naging 24 billion. At anong nangyari? Ang listahan kung saan sa ang lugar itatayo ang mga classroom na nagkakahalaga ng 17 billion pesos. Giit ni VP Sara, hindi sa DepEd nang galing ang listahan at sinubukan nila itong ihayag sa deliberasyon ng Senado. Kaya nga kung makikita ninyo sa interpellation ng isang senador doon sa budget hearing sa Senate, tinanong niya diretso, galing ba sa DepEd ang listahan ng 17 billion? Galing ba sa DepEd ang listahan na inattach doon sa House version? Sinabi namin hindi. Hindi galing sa amin yan. On record yun. Diba? Ito. Yan yung isa sa mga importante na information dito. Kasi makikita dito na sila, itong mga congressman na ito, lalo na itong si Zaldico, nag-i-insert yan sila ng budget. Hindi lang millions yan, mga kaibigan. Billions yan, katulad nitong ginawa nila sa DepEd.
Okay, again, DepEd lang ito. Si Sara Duterte pa, yung time pa ito ni Sara Duterte at alam naman natin na si Sara Duterte hindi nila control and yet, ginagawa nila ito dito kay Sara Duterte. Umaasa sila na magko-cooperate ito si Sara Duterte. And unfortunately, hindi nga nag-cooperate. Kaya nga, binabanatan siya until now at gusto siyang ipa-impeach. Okay? So dito natin makukonect. Oh, tingnan natin ano na nangyari ngayon patungkol dito sa budget. Again, ito DepEd ha. Yung tanong ko earlier, what if? Okay? Sa ibang department, ibang ahensya ng gobyerno kung saan hindi nila control, kung saan pwede nilang kontrolin yung tao. Kasi natatakot sa kanila. Ito si Sara, hindi ito natatakot sa kanila eh. O yung how about yung iba? How about yung secretary ng DPWH, ng DOH, ng DSWD? Okay? At kahit ano pang ahensya ng gobyerno kung saan sila pwedeng kikita or hihingi ng budget. At ito na nga, ngayon, ka-approve lang ng budget for 2025. Check natin dito kung anong nangyari sa budget. Ito. May balita tayo from GMA Integrated News. Pinasisilip ni Pangulong Bongbong Marcos ang dagdag pondo na inaprobahan ng Kongreso para sa DPWH sa gitna ng pagtapya sa mahigit 11 bilyong pisong budget naman ng Department of Education para sa taong 2025. Nagkomento rin ang Pangulo sa tinanggal na subsidy para sa PhilHealth. Yan ang aking tinutukan. Sa inaprobahang budget ng Bicameral Conference Committee na pinagsamang delegasyon ng Senado at Kamara, mahigit 11.5 billion pesos ang tinapya sa budget ng Department of Education. Again, 11.5 billion ang tinapyas sa budget. Pero ang hakbang na ito, hindi raw naayon sa direksyon ng kanyang administrasyon ayon kay Pangulong Bongbong Marcos. Kaya gusto niyang magawa ng paraan na maibalik ang halagang yan. I think it is contrary to all our policy directions. When we talk about the STEM development of our educational sector, and then to the continuing development, because yung nawala na 10 billion comes from the computerization item. So we're working on it to make sure that we will restore it. Hinihimay rin daw ng Pangulo ang mga insertion o idinagdag na mga mambabata sa pondo ng DPWH na umaabot sa mahigit 288 billion pesos na Diba? Diba? 825 billion lang yung budget ng DPWH. And yet, yung inaprobahan na yung budget ng DPWH naging 1.5 trillion. Nag-add sila ng 288 billion. Saan yan mapupunta? Okay. Tanong natin. Iba na yung secretary ng DepEd, si Senator Sani Angara. Natatakot na ba sila ngayon? Kasi baka mangyari yung the same na nangyari doon kay Sara Duterte nung siya pa yung Secretary of DepEd. Natatakot sila baka ito si Sani Angara baka hindi rin mag-give in doon sa kanilang plano kaya tinapyasan yung ng 10 billion yung budget. Again, yung budget na tinapyas is 11.5 eh. Noong 2023 nag-add sila ng 10 billion and yet hindi control ng DepEd yun. Again, tingnan nyo, almost the same amount. Okay? Sana ngayon, pinapasok yan dito na sa DPWH. Again, tinanong natin noong 2023 at 2024. Okay? Hindi nila na-control si Sara. Hindi Sara. Hindi nag-cooperate si Sara. Okay? There's a higher possibility na yung ibang ahensya ng gobyerno katulad ng DPWH, DOH at DSWD
malaking tsansa na itong mga ahensya na ito ng gobyerno ay nag-cooperate sa anong mga plano nitong mga kongresista na ito, lalo na itong si Martin Romualdez at Zaldico. At ito na nga, para sureball yun sa kanila na mag-cooperate yung ahensya, doon sa ahensya ng gobyerno na hindi sila siguradong mag-cooperate sa mga plano nila, kinukuha nila ng budget. Katulad ng DepEd. Kasi si Sani Angara, questionably pa yan kung mag-cooperate sa kanila. Kasi alam naman ng taong bayan, may paninindigan din yan si Sani Angara. Okay? So, questionably, para sa kanila kung makontrol ba nila o hindi. Para sigurado, piyasa na lang yung budget para hindi na doon maghihingi at itatransfer dito sa DPWH kasi for the past years, hindi ito umiimik patungkol dito sa ginagawa nila. Tanong ko lang yan, opinion ko lang yan. I don't have the evidence, but again, tingnan nyo kung anong ginawa nila sa ibang ahensya katulad ng DepEd. At ito, tingnan nyo kung magkano yung sobrang budget na in-insert nila. Ito pa. Nagpaloob sa budget Again, DPWH, 1.1 ng trillion ha. ahensya ng mahigit 1 trilyong piso. Higit pa yan sa budget para sa edukasyon. The total budget for the education is 913 million. Sa konstitusyon ay dapat paglaanan ng pinakamalaking pondo kada taon. We looked in. Basically, it's unconstitutional because nandoon sa constitution na dapat the institution sana makakuha ng budget na malaki ay dapat yung sa education. Okay? Sa education, combination na yan ng DepEd, CHED at yung ibang ahensya. So anong nangyari ngayon? Ito, halatang halata, klarong-klaro, beyond reasonable doubt na meron talaga ito silang ginagawang kalokohan dyan sa Kongreso. Dinagdagan ng 288 billion na hindi naman dumaan sa proper hearing kasi doon na nga sa approval, doon na nga in-insert yung 288 billion at the same time nung nagtotal na lumampas pa sa total budget ng education which is unconstitutional. Bawal yan. Okay? At ito, tingnan natin kung anong mga palusot ng mga congressman na ito. Okay? Nag-press conference la kanina, December 16. Ito, tingnan natin kung anong mga palusot nila. Congressmen at saka mga kaibigan sa media, magandang araw po at we have a few more days before we end session and a few more days at hindi ko alam kung may press con pa tayo during the break but at least we get to address pressing issues and important na mga tanong po ng ating taong bayan. Okay, bago natin papatuloy, for the context lang, tingnan nyo ha, December 16, Monday, ngayon lang sila nag-press conference. Budget na inapprove nila, na pinirmahan nila, last week pa lumabas. At sinong binanatan doon ay yung dalawang tao from the Senate. Grace Poe and Chis Escudero. Kasi nga sila yung, basically sila yung head doon sa BICAM na representative galing sa Senate. Okay? Kaya lahat ng mga tao nagagalit kay Grace Poe at saka Chis Escudero. Maraming nagsabi nga ito si Grace Poe baka fall guy ito kasi nga hindi na ito tatakbo tapos na matatapos ng term nito. Kaya naging fall guy ito para kasi
kahit anong gawin natin, kahit anong birada natin kay Grace po, wala na siyang pakialam kasi nga, hindi na siya tatakbo. Okay? At ito naman si Chis Escudero, oh, umaasa ito na makalimutan natin itong ginawa niya kasi hindi pa ito nagpa-re-elect ngayon. Hindi pa matatapos ang term ngayon. Okay? So parang wala silang pakialam. So dito natin makikita na iba talaga ang purpose nila or goal nila kung bakit sila nandyan. And imagine, again, last week pa ito lumabas. Lahat ng mga tao, even mainstream media, binanatan itong si Grace Poan, si Chis Escudero at yung iba pang senador na pumirma. At ngayon lang nag-press conference ang Congress. At tingnan natin kung ano kaya ang napag-usapan sa kanilang meeting kung paano nila ito lusutan itong mga reklamo ng mga tao. Pakinggan natin. Through our media. Maraming salamat po. Good morning. Hindi lang Thank you, natin Kong ito Pao. For today's tatapusin first ha. question, may Kasi call may on video Marilyn pa ako Enriquez from, ipapakita sa inyo. TV5. Good morning po. Also for Congressman Jay Kong Hoon and pwede po yung iba. What can you say about the 12 billion budget cut po sa Department of Education na ngayon po maraming criticism saying na it's unconstitutional na mas malaki pa po yung budget ng DPWH kumpara sa education sector, even if you combine the Department of Education and the Tingnan mo yung mukha, parang special child. Sorry. SUCs. Actually, katulad nga ng pinag-uusapan namin kanina ni Kong Jude, ano? Dinamay si Kong Jude. Pinagsama-sama mo kasi yung budget, no, ng Education, Department of Education, CHED, SUCs, no, TESDA, mas malaki pa rin ang budget ng nilalaan ng ating pamahalaan sa edukasyon, no? Kaya Yan yung sinasabi niya. Kapag tinotal yung budget ng DepEd, CHED, SUCs at TESDA sa education ay mas malaki pa raw yung budget ng education. Hindi ito nakikinig eh. Halatang nagsisinungaling. Kasi nga, yung tanong, anong masasabi nyo na naging mas malaki pa yung budget ng DPWH compare dito sa budget ng education? Unconstitutional yon. Hindi nakikinig. Hindi kumukuha ng clue doon sa tanong. Halatang may ready-made answers na ito sila na kasinungalingan. At ito, present natin sa video bago ito na video. Ito, pinapakita dito. Galing sa GMA Integrated. Budget na nakuha ng education ay total lang ng 913 million. Okay? Million ba to? Million. Billion pala, sorry. Billion billion. And yet, dito sa DPWH ay 1.1 trillion. Sinong nanloloko ngayon? Itong GMA News or itong mga congressman na nagpa-interview, na nag-press conference? O sinasabi niya, pag itotal mo lahat ng budget ng education ng DepEd, CHED, SUCs, TESDA ay mas malaki pa rin daw. Yan yung sinasabi niya. In the first place, unang tanong pa lang, sabit na. Unang tanong, unang sagot, sabit na. Halatang merong ready-made na answers, halatang nagsisinungaling. Tingnan nyo. Tandaan nyo ito. Anong distrito ba ito? Zambales. Sino mga taga Zambales dito? Kung nakikinig kayo na mga taga Zambales, tingnan nyo yung congressman nyo. Ganito ba kayo? Ito ba gusto nyo representante nyo? Tingnan nyo. Sige, comment kayo dyan.
unang sagot pa lang, halatang nagsisinungaling na. Oo. Elect nyo pa ito. Elect nyo pa. Mag-election next year. Magbibigay ito ng mga ayuda dyan. Kasi ang laking budget ng AKAP eh. Magbibigay ito ng ayuda dyan sa inyo. Bubulahin kayo para iboboto nyo siya ngayong May 2025 election. At ito pa rin yung gagawin yan. Magsisinungaling pa rin ito kapag nanalo ulit. Malalaglag ito sa next question eh. Tingnan mo na Kaya kailangan tignan natin ito in totality, no, kung ano yung binibigyan, no, ng pondo ng ating gobyerno. At dito tinignan na nga pinapakita namin na in totality na eh. binibigyan talaga natin ng importansya ang edukasyon. Second, syempre, kailangan din natin tignan, no, yung utilization rate ng Department of Education. Dahil kailangan din naman nilang explain, lalong-lalo na yung kanilang computerization program, no, na sinasabi nga na hindi napondohan. Pero pinondohan kasi natin yan nung panahon na ang Secretary ng Department of Education, si Vice President Sara Duterte, nakita naman natin yung nangyari, no? Ang dami-daming mga laptops na nasa mga warehouses pa na actually na hindi pa na-deliver, no? So kailangan explain muna nila, no, yung mga programa kung paano ginagamit yung ibinibigay sa kanila na pera ng ating pamahalaan. Kasi hindi naman po pwede na bigay na lang tayo ng bigay na hindi naman nila na-account kung paano nila ginamit yung pondo. Di ba? Kahit dito sa press conference nila, kahit sa pag-approve dyan sa budget 25, still kasalanan pa rin ni Sara Duterte. Again, nag-resign na si Sara Duterte as secretary, iba na ang secretary, si Sani Angara na, kahit pa sabihin nila na na-prove nila na may kasalanan si Sara Duterte patungkol doon sa utilization. In the first place, wala nga silang na-prove eh. Let's say, for the sake of argument ni Congressman Conghon na na-prove nila, let's say, na-prove nila na may kasalanan si Sara Duterte, bakit yung mga estudyante or guro ng DepEd ang magsasuffer ng kasalanan ni Sara Duterte? Di ba? Ganyan sila galing mag-isip. Halatang halata na nag-uusap ito, nagmi-meeting ito, or baka may group chat ito kasama si Grace po at si Cheese Escudero. Kasi yan din yung reasoning ni Grace po at ni Cheese Escudero patungkol doon sa explanation nila bakit hindi binigyan ng subsidy yung PhilHealth. At ito din yung argument na ginagamit ni Congressman Conghon patungkol dito sa budget ng DepEd. Again, tandaan nyo, yung issue niya na pinipresent ay yung utilization. Again, utilization. Mamaya, check natin yan. We'll put that one in the perspective of the budget for AKAP. Okay? So, mamaya na lang. Tingnan mo natin to. Sa So, second question, again, laglag to eh. Napaka-importante, no, ng edukasyon dito sa ating pamahalaan, dito sa ating gobyerno. Again, framing Binibigyan ng effect lang yun itong importansya. ginagawa nila. At Again, framing effect lang ito para pinipresent nila na concerned sila and yet hindi mo naman mako-connect sa hindi decision totoo nila na patungkol dun hindi sa budget. ito, mahalaga dahil talagang education pa rin yung may pinakamalaking budget na pinaglalaanan ng ating gobyerno. Dagdagan ko hingi lang ng tulong yung sagot ni Kong Jay. No? Of course, the House is very confident with the Secretary ng DepEd, si Di ba? Tingnan niyo yung kaibigan. May analyze niyo yung first statement niya. Confident naman pala sila kay Sani Angara as
bakit yung sinasabi ni Kung Hon, bakit parang pinaparusahan si Sani Angara sa kasalanan ni Sara Duterte? Confident naman pala kayo kay Sani Angara. Bakit hindi nyo binigay yung budget na ni-request? Kasi nag-hearing naman kayo niyan. Nag-present si Sani Angara diyan sa details ng budget niya sa DepEd for 2025. Nagtanong pa nga kayo eh. Former Senator Sani Angara. And alam po natin na yung naalat na budget will also be responsive enough na kaya niyang i-address yung needs ng education sector natin. Again, nung pagka-assume pa lang nga po Paano kakayanin? Nag-present nga siya ng budget niya. Ito nga yung budget. Kinat ninyo. Okay. niya sa budget briefings, yung continuation ng budget briefings nun, he was able to address most of our questions. So again, we are confident that the budget given to the Department of Education is very responsive and it will be responsive sa needs po ng ating mga students, sa ating mga teachers at sa mga pangangailangan. Oo. Puso din to eh. Ang ginamit na term is responsive eh. Hindi sinasabing more than responsive yung ginagamit kasi nga para lang doon sa pagtugon doon sa basic needs ng Department of Education. Kung merong initiative ang Department of Education para mag-improve yung mga learnings ng mga bata, most likely hindi na matutugunan yun kasi nag-cut kayo ng budget. Puso din ito ang ginagamit na terms niya. Kailangan po. Thank you. In addition lang sa sinabi ni Paolo, no? Nagtutulungan na sila, di ba? Halata na nag-uusap ito bago nag-press conference. Pinagplanuhan ito kung anong sasabihin kasi nga alam nila na ito yung tatanungin ng media. Kasi sila nag-approve sa pag-cut ng budget ng DepEd eh. Okay? So kaya, hinahanapan talaga nila ng lusot. Nung una, sabi ni Kung Hon, paparusahan namin ito si Sani Angara sa kasalanan ni Sara Duterte. At ito, sinabi niya, first statement pa lang, confident naman kami ni Sani Angara. Parang hindi na nag-abot yung palusot nila. Ni Kong Paolo, dapat makakita din tayo ng improved utilization rate, no, ng Department of Education. Again, bumalik itong utilization bago din rate natin sila ha. bigyan ng pondo. Dahil ayon mismo sa ating COA report, no, DepEd disbursed only 2.75 billion of its 11.36 billion sa 2023 budget for ICT equipment, no. So talagang nung nakaraang mga panahon, nagiging notorious ang DepEd, no, sa pagiging delay nila sa kanilang mga procurement, no. Again, pinapakita dito na kasalanan na naman si Sara, di ba? Ito si Kung Hon talaga. Lahat ng ginagawa nila dyan, yung kabulastugan nila dyan sa Congress, pinapahid nila kay Sara. Sara Duterte lang lahat. At pinipresent sa first video natin, pinipresent ni Sara Duterte, 5.9 billion yung budget na request namin, nag-release sila ng 16 billion. Okay? Unfortunately, hindi control ni Sara Duterte yung 10 billion. And most likely, makonect natin na itong posible, I might be wrong, na posible, itong budget na sinasabi ni Kung Hon na hindi ni-utilize properly, malaking chance na kasali ito doon sa 10 billion na in-insert nila doon sa DepEd budget ng 2023. Well, anyway, basta ang concern ni Kung Hon dito is yung utilization kasi nga, basically, in short, sinasabi niya, pag hindi nyo in-utilize, pag hindi nyo inuubos yung pera, hindi namin kayo bibigyan ulit ng pera. Ganyan yung sinasabi niya. Again, utilization. At natin yan. At
lalong-lalo na yung pag-uphold nila ng transparency and accountability. Kaya dapat talagang ipakita ng Kasalanan Department talaga of ni Education Sara. ngayon Oh. na Ano talagang sinasabi? nagbago na sila at may dapat improve talaga nila yung paggastos, no, ng pondo ng ating pamahalaan ng responsable. Di ba? Sino ba mga taga-Sambales nito? Kung kayo mga taga-Sambales, pag makita na itong video na ito, please lang, huwag pumun. Meron na kung nakitang isang article, kasali pala ito sa drugs narco list ni Pangulong Rodrigo Duterte dati. Kaya maintindihan natin ngayon bakit niya talagang binibira itong itong mga Duterte. Anyway, sige, patuloy natin. I just wanna add context na sa sinabi Oo, ni Kong nag-add Paolo pa at ito. ni Kong Jay. Halatang-halata talaga na tuwing hinahanapan lang ng nagbabalangkas lusot. tayo ng budget, hindi to parang grocery list na lahat ng kailangan natin ipasok natin kaagad. Dahil kung tatanungin mo ako kung ano mga pangangailangan ng bansa, lahit na sabihin na natin sa larangan ng edukasyon, lahat to pwede nating ipasok dyan. Bakit bakit? Alam mo naman pala kung anong kailangan ng education eh. Bakit kinat nyo yung budget na? Alam mo naman, kukulangin yung budget. Bakit nag-cut kayo? At nag-add kayo doon sa DPWH, doon sa AKAP. Pinasok nyo yung AKAP. Kakulangan ng classroom, kakulangan ng teacher, maraming pong pangangailangan. Pero pag tuwing nagbabalangkas po tayo ng budget, hindi lang ho natin tinitignan ang ano ang kailangan paggastusan, inaaral din natin ano ang kapasidad ng ahensyang itong gastusin yung perang binigay sa kanila. At the numbers won't lie. And it's quite unfortunate because we know Secretary Sani Angara to be a very good public servant, very efficient at what he does. Ngunit, nananatiling nakikita yung limited na disbursement capacity, yung mababang utilization rate ng Department of Education. Again, utilization. Siguro nanggaling tayo sa naunang Secretary of Education. At I think Capacity. magandang napapanahon na ayusin muna ng DepEd yung kung anumang mga challenges ang meron, especially in the utilization. Second point is, hindi ibig sabihin na tinanggalan natin ng disbursement, digitalization project, nawala na ang prioridad sa education. Remember, this year, we've invested heavily also in human resource. Nandyan yung pagtataas ng ating chalk allowance at teaching supplies sa ating mga teachers. It's unprecedented. Medyo tinitignan natin saan ba ang pinakakailangan. Katulad ng sinabi ko kanina, maraming pangangailangan ng ating bansa sa larangan ng edukasyon, for example. And Congress has simply had to do this very delicate work of balancing interest, lalong-lalo na kung limitado din ang fiscal space na available sa atin. Baka may Sorry, add for pa. the record lang, Oh. would you know po yung total budget na allocated for Yan, patay ka. Sino nagtanong yan? Sino nagtanong yan? Again, tinanong. the education sector pag pinagsama-sama? Thank you. Magkanong total daw? Tanong total. Yung kodigo, sana. Total nyo. Si Kong Total Jun, nyo. may total siya. Sige, total. Alright. Sige, sir. And how would you Oh. justify daw po yung additional or increase na dagdag na 17 billion pesos po sa halain? Sige. Tigil lang muna. Dito na lang muna tayo. Okay? So, medyo mahaba na yung video natin. Okay. Yung pangalawang tanong, magkano total? Kasi nga, sinabi ng media, ng reporter, unconstitutional na kasi lumampas na yung budget ng DPWH ng mga infrastructure dito sa education. Kasi nga, yung constitution nagsasabi na dapat ang education magkaroon ng pinakamalaking budget, and yet naging DPWH na. At ito, hindi nila na-gets. Okay, hindi nila na-gets. Halatang nagsisinungaling kasi nga in the first place, wala nga silang record ng total na budget ng education. Yan nga, ito, tinanong, magkano ba total? Hindi nga nila masagot. Nag-skip nga. Okay, nag-skip. Ngayon pa sila nag-total. Nagkuha sila ng cellphone, nag-total. Okay?
Again, in the previous report, 900 lang yung sa education, 1.9 trillion yung sa DPWH. Lumampas nga. At ito, again, ito, last issue natin. Yung issue nila, doon sa utilization ng DepEd, yung capacity, again, utilization, yung first, then capacity ng agency to reimburse or disburse, not reimburse, disburse. The number 3, yung kasalanan ng previous secretary. Okay, tingnan nyo, ganito sila kayo na magsabi. Okay? Number 1, kasalanan ng previous secretary. Palagay na natin may kasalanan si Sara Duterte. Again, hindi wala pang na-prove ha. And yet, palagay na lang natin na may kasalanan si Sara Duterte. O bakit? Yung next secretary, yung magsasuffer. In the first place, hindi rin naman yung next secretary yung magsasuffer eh. Yung mga beneficiaries ng budget na yan, yung mga kabataan, yung mga guro. Yung mga kabataan na nag-aaral doon sa public schools. Bakit sila yung magsasuffer? Kasalanan lang ng isang tao, bakit sila yung magsasuffer? Ganyan kayo na po magpatuloy. Kung anong klaseng pag-iisip ang meron itong mga congressmen na ito. Okay? Another issue. Sabay na natin yung dalawa. Okay? Disbursement or utilization at saka yung capacity ng agency. Sinasabi nila walang capacity yung DepEd or yung agency ng DepEd na mag-disburse, na uubusin yung pera. Kasi gusto nilang ubusin yung pera ng yung budget na binigay nila. Okay? Kasi nga in the previous, again, kasalanan naman ni Sara, hindi inubos. At alam naman natin na nag-explain si Sara na hindi inubos kasi nga binabanatan na sila. Well, anyway, I might be wrong, but again, baka next year mayroong hearing dyan, sabi ni Luistro. But again, nakikita natin. So, ang ibig sabihin yan, pinapakita ng mga congressman na ito na, again, ilagay natin itong mga sinasabi nila doon sa context ng pag-approve ng budget ng AKAP, which is, 26 billion. Okay? So basically, sinasabi ng mga congressmen natin na according to utilization and according to their capacity, kaya nilang ubusin itong 26 billion ng budget ng AKAP. Okay? Again ha, ang budget ng AKAP last year or this year, 2024, maliit compared sa budget for 2025. Alam naman natin yan. Okay? Ang issue nila sa ibang ahensya, lalo na dito sa DepEd, kaya kinat nila yung budget. Kasi hindi inubos. In short, hindi inubos yung utilization, yung issue nila, at yung capacity ng ahensya na mag-ubos ng pera. So, yung mga issues na yan, ilagay natin sa context ng AKAP. Basically, sinasabi nila na yung 26 billion na budget ng AKAP, 21 sa Congress, 5 billion sa Senate, kaya nilang ubusin yan kasi first place, meron silang capacity. Yan yung sinasabi nila. Meron kaming capacity. Kasi hindi issue sa kanila yung capacity ng pag-ubos niyan. Issue yan ng DepEd. May issue ang DepEd sa pag-ubos ng pera or capacity, sa Congress wala. Kaya nga inapruban yung budget. O pangalawa, diba? Utilization. So basically, sinasabi nila, nag-cut sila ng budget sa DepEd kasi hindi na-utilize yung pera, pero nag-increase sila ng budget dito sa AKAP
basically, sinasabi nila na kaya nilang ubusin yan. So basically, sinasabi nila nga guaranteed mauubos yung budget ng AKAP. Okay? So yan yung sinasabi nila. Ganito sila kagarapal, mga kaibigan. Mga walang ano. O, sige na lang, kayo na lang mapatuloy dyan. Yan yung tingnan nyo. Kilalanin nyo to kung saan man tong distrito ng mga congressmen na ito. Itong Tingog Party List, wag nyo na, kung pwede, wag nyo nang papasukin ito. Ito ang uubos ng pera ng bayan. Yung Tingog Party List din ang uubos ng pera ng PhilHealth kasi may agreement sila sa DBP, PhilHealth at Tingog Party List. Dito na lang muna tayo, mga kaibigan, at kayo na magpatuloy. Comment nyo dyan kung anong opinion nyo patungkol dito. At sa next video natin, cover pa natin kung anong issues nito patungkol dito sa budget for 2025. Okay? Paki-like and share and subscribe na rin dito sa ating channel. At maraming salamat sa lahat at magandang araw.